may kadakwada. Hmm. Hmm. Ano bibig ko? Kamantig po na kakili ko at makita na dyan kapan. At ito na yung pinakaaabangan, ang panganganak ni Jenny. Ayan, 4 a.m. ng May 18, 2024. Madaling araw, ginising ako nung biyenan kong babae, si Mama Cora. At nanganganak na raw itong si Jenny, kaya ako naman madaling-madali. Sa sobrang pagmamadali ko, nagising na rin yung anak ko. At sumama na rin at nanood na rin kasi ayaw niya magpaiwan, umiiyak. Kaya sinama ko na siya rito na nagpaanak doon sa baboy. Ayan, as you can see, nung ginising nila ako, nakakadalawa na panganganak. Nakakapaglabas na ng dalawa. So, syempre kahit paano na-relieve na ako dahil ilang araw kong ang hinintay. Actually, nung due date, naghihintay na talaga ako. Kala ko manganganak na Pero since hindi nangyari, iba yung naging plano ni God. Lumabas sila ng sobra sa araw pero okay daw kasi sabi naman ni Bienan, kapag ka daw talagang kumpleto sa araw yung baboy, masigla, malakas. So, we will be less worrying. Less worrying na kami dun sa health ng baboy. Yung time na yan, ayan, nakaka-anim na nung time na dinatnan ko. Pero nagsimula siyang manganak 4 a.m. Ayan, kasi bumabalik-balik ako sa bahay para balikan yung anak ko dahil nagising nga. At ayaw magpaiwan. So ayan, si Papa at si Kuya Jill, meron mga nakabantay actually. Salamat sa kanila na kahit na hindi ko masyadong maasikaso, sila yung nagbantay para makapanganak ng maayos si Jenny. So far, at this point, nakaka-anim na siya na anak. So, tignan natin. Ayan si Dieter. Inabot na ng maliwanag ito Ito, 5 o'clock na ng madaling ng umaga ito, maliwanag na, inabot na ng oras. Kasi, hindi siya magdire-diretso ng paanak dahil kulang yata yung pampahilab na ibinigay ko, maliit lang. 5cc lang yung itaktak ko na naisaksak namin na oxytocin. Yan. So that time, yung time na yan nakakawalo na. Nakakawalo na si Jenny diyan sa mga oras na yan. So ayan, syempre, puyat-puyat tayo. Pero salamat talaga nandiyan sila Papa at saka yung mga ibang kasama namin dito sa lugar na to kasi hindi kami pinapabayaan talaga hanggang sa makapanganak si Jenny. Ayan, yan si Kulit. Hindi ako makatulong sa kanila dahil ayaw bumitaw ng anak kong makulit. Pero gustong-gusto raw niyang mapanood yung lumalabas ng mga baby. Hindi siya nandidiri, matapang tong anak ko. Ayan, wala na akong binlur dyan kasi wala namang gaanong gross na makikita. Hindi ko na rin ipapakita yung inunan mamaya. Pero ang ipapakita ko na lang yung mga baby na biik. Ayan, tsaka si Jenny. Actually, mabait si Jenny nung nanganganak siya. Wala kami naging problema sa kanya. Yun nga lang, medyo matagal nga lang talaga. Kasi nga, hindi kinaya nung gamot na pampahilab yung laki niya. So, kailangan magpabili pa ako. Kaya lang, nung time na yan, sarado pa yung mga bilihan. Kaya maghihintay pa kami ng oras para makabili pa. Kasi baka mahirapan siyang ilabas yung ibang mga nasa loob niya, yung mga dumi sa loob. Kaya kailangan bilan din talaga siya ng gamot para mailabas niya lahat. Hindi lang siyempre para sa makalabas yung mga baby ng maayos, kundi para maging safe din siya. Di ba? So, inabot siya ng 117 days si Jenny bago siya nanganak. So far, ganun yung inabot ng kanyang due date, umover sa due date, yun ang inabot niya. So, yan, yung time na yan, nakakasyam pa lang siya. Actually, 30 minutes na pero isa pa lang yung nailabas niya after nung time na yan. So, dyan ako nag-decide na pabilin na ng gamot yung bata, pinatakbo ko na. Nagbaka sakali na kami na baka meron ng bukas na agri-shop dyan sa sentro. Nagpabili na ako ng oxytocin para dagdagan ng tarak yung gamot na ibibigay namin sa kanya. At yun, nakarating naman. Akala namin tapos na si Siyam. Akala ko talaga tapos na kasi meron ng lumabas na na maliliit na parang yung mga part ng placenta. May lumabas ng kasama ng isang biik. Akala namin last na yun. So, hindi na ako expectoran. Sabi ko, okay na rin yung Siyam. Kasi, yung iba nga nanganganak lang ng 6, 7. Itong si Jenny, nakasyam na, hindi na masama, di ba?
Ayun yung anak ko, hindi talaga nagpaawat. Talagang binantayan din talaga si Jenny. Ayan, that time, sinabay na rin sa pagpapadede. Hindi pa nakatanggalan ng ngipin yung mga yan nung pinadede kasi kailangan nila makakuha ng colostrum. Yun ang pinaka-importante eh. So, ayun nga, back to the story. Akala namin uminto na sa siyam. So, nagulat kami, nung siguro after 20 minutes, pagkasaksak namin ng oxytocin, biglang nagsunod-sunod, lumabas pa yung apat. So, ayun, total, naging 13 babies, naging 13 biik yung kanyang nailabas. Ayan, napaka-blessed talaga. Salamat, Jenny, ha. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng ganyan. So, update po namin kayo uli. Salamat sa panonood and God bless you all.